Sumuko sa mga pulis ang driver ng SUV na nakabangga at nakapatay sa dalawang sakay na motorsiklo sa Quezon City. Ayon sa kanya, wala raw siyang intensyong takbuhan ang kanyang pananagutan. Natakot lang daw siya kaya niya iniwan ang mga ito. Pero ang mga kaanak ng mga biktima hindi raw magpapaareglo. May report si Salima Refran. Sa masukal at liblib na bahagi ito ng isang barangay sa Sariaya, Quezon, natagpuan ng mga tauhan ng Quezon City Police District ang itim na Hummer na sangkot sa banggaan sa Quezon City noong linggo kung saan dalawa ang nasawi. Makikita sa sasakyan ang mga bakas ng disgrasyang tinamo nito dahil sa yuping bumper at basag na hood. Nakuha ang sasakyan sa bahay ng kaibigan ng suspect na si Alvin San Pablo. Base sa investigasyon ng mga pulis, pinatago raw ni San Pablo ang sasakyan sa kanila. Halos maglupasay sa galit at hinagpis si Aling Melinda nang makaharap ang driver ng SUV na nakapatay sa anak niyang si Lowell Gonzalgo at kaibigan nitong si Felix Marvin Bose nitong linggo ng madaling araw. Sumuko sa QCPD kaninang umaga ang nagpakilalang si Alvin San Pablo. Simula nung nangyari yun, walang matulog, walang kain. Hindi ko kain kumain ng... Kasi hindi ko kaya yung... Siyempre, nisip ko rin yung kadagayan. Alam po kung plano talaga na takasan to, takbuhan. Kasi tao din po ako, may konsensya, may pamilya, may magulang. May anak din ako. Sa CCTV, makikitang matapos salpukin ang motor ay tumakas ang SUV. Takot, kaba, sobrang parang nabigla. Hindi ko talaga naisip po. Tapos the same time, iisip ko ba, kuyugin ako dun, ma'am. Handa raw niyang sagutin ang pagpapalibing at iba pang gastusin ng pamilya ng dalawang nasawi. Kasi alam ko naman mahirap tanggapin yung pagiging ng tao, lalo-lalo na gano'n na nangyari. Pero hindi ko po talaga sinasadya yung accident lang po talaga yung nangyari. Wala naman pong may gusto na gawin yun. Hindi po malatawaran ng pera ang buhay ng kapatid ko. Kasi inaruga yun ng mama ko, ng papa ko, minahal namin, ilalaban po namin hanggang sa huli po ang kapatid ko. Hindi naman po kami magpapareglo. Kung tutulong po sila, kung voluntary lang po sa expenses, maaari po matanggap namin. Pero yung sa kaso po, sir, hindi naman po, hindi yung gano'n. Magpapile po tayo. Bukod sa CCTV, naging susi sa kaso ang naiwang plaka ng SUV. Reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property, pati abandonment ang kakaharapin ni San Pablo. Sa CCTV, makikitang may pasahero ang nakadisgrasyang SUV. Hihingan din daw ng pulisya ng paliwanag ang pasahero tungkol sa nangyari. Iniimbestigahan na rin kung ano ang civil liability ni Eric Santos, may-ari ng sasakyan, at ni Armelo Dalion na nagpahiram nito kay San Pablo. It is the role, responsibility nung driver concerned na itakbo sa hospital, puntahan kagad. Madala doon, mailigtas sa anumang kapahamakan. Nakaburol na sina Lowell at Marvin. Kapapasa lamang ni Lowell ng NAPOLCOM exam para sa pangarap na maging pulis. Inulila naman ni Marvin ang isang buwang gulang na anak. Wala siyang kwenta. Dapat tinulungan niya ang mga anak ko. Dapat tinulungan niya, hindi niya ginanon. Salima Refran, GMA News.